Aniya na ang mga dagkong balita karong adlaw sa One Mindanao. Exclusive! 33 anyos nga lalaki. Sikop human gimolestya matud pa ang usa ka menor de edad nga lalaki sa Davao City. Usa ka balay sa Davao City na danyos human nadatugan sa natumba nga punuan sa kahoy atul sa pagdahili sa yuta. Pipila ka nagapamasaherong kolorum nga sakyanan sa Cagayan de Oro City, dakpan sa operasyon sa LTFRB Region 10. Dredging o clearing operation sa dike sa Barangay Talomo proper sa Davao City. Gisugda na human ang dakong pagbaha ni adtong milabayng semana. Davao City 1st District Representative Paulo Duterte giatangan ang saad ni DPWH Secretary Vince Dizon nga mapondohan ang Davao City Flood Control Master Plan. Mayong hapon Mindanao, ako si Sara Hilomen Velasco. Sikop sa Santa Ana Police sa Davao City ang usa ka 33 anyos nga lalaki human gireklamong naglugos matud pa og 15 anyos nga lalaki. Atong saro ng detalye sa live report ni John D. Esteban. John D. Sara, nahitabo matud pa kini sulod sa internet cafe nga giparag-iyahan sa sospek. Aniya ang ako ang eksklusibong report. Wala na nakapugong sa iyang emosyon ang inahan sa 15 anyos nga lalaking biktima dihang nasikop sa Santa Ana Police ang 33 anyos nga lalaking sospek. Ginakop kini tungod sa reklamong rape gamatod pa nahitabo sa Agdao District, Davao City. Sa katong sitwasyon, iyang una-una lagi ma'am nga dili na daw siya makatakas. Nipiyong na lang daw siya o pasagdaan na lang si madam sa iyang gibuhat kay para mahuman na daw ma'am baon niya makadagan na siya, makaulit na siya sa balay. Kay ang iyang kakulba kahadlok, nagsagol na ma'am niya, nagani siya kalihog sa kaluya. Base sa investigasyon, miadto ang minor de edad sa usa ka internet cafe nga giparag-iyahan mismo sa suspect aron magdula og computer games. Walay laing customer anang tungura hinungdan nga gipahimuslan sa suspect ang higayon. Giduol ang bata ug kalit nga gigunitan ang pribadong parte sa lawas niini. Wala pa na kontento ang suspect pugsanon matud pa niyang gidala ang biktima sulod sa kwarto sa internet cafe ug didto na hingpit nga gihilabtan ang minor de edad. Human sa hitabo, daling mipauli ang biktima ug misumbong sa iyang lola. Human ini, daling gipahibalo ang iyahang inahan kinsa daling mipasang atog reklamo sa kapulisan. Ano na ako ma'am na ipakulong din na siya. Forever na siya makulong. Kaya dili lalim ang iyang gibuhat sa akong anak. Siya nakulong siya physically, kami nakulong mi mentally. Adlaon lang siya kumilang. Ang single mom ko pag-bring sa iyo, ma'am ba? Ang gamitan na ko sa iyo. Tapos, hindi ko mas kamusta lang. Kasamtang ang balhog sa custodial facility ang suspect kinsa midubili una sa paghatag og pahayag o reaksyon sa GMA Regional TV 1 Mindanao. Ga-info sa mga dari, atuan dayon na mo ang suspect and naabtan na mo ang suspect nga naalang muralag walay nahitabo. So sulod pa man siya sa tuang standard operating procedure na pwede pa nato siya dakpon without a warrant of arrest. So motong amo ang gi-execute ato nga time ma'am. Gi-arrest na mo ang suspect or ang accused through a warrantless arrest po. Sara, ato lang klarohon sabno nga nahitabo ang matud pa pagpanglugo sulod sa kwarto diha sa internet cafe sa suspect ug sumala sa kapulisan nga na-file na ang kasong rape batok sa suspect. Sara. Okay, daghang salamat, John D. Esteban. Nadanios ang usa ka balay human nadatugan sa natumba nga punuan sa kahoy dihang midahili ang parte sa bakilid sa Barangay Tagakpan sa Davao City. May na lang kay luwas ang mga sakop sa usa ka magbanay nga anaa sa sulod sa balay ni adtong tungura. Ang detalye sa report ni Argil Relator. Nidatog na kining dakong punuan sa kahoy sa usa ka balay sa Puro Corvada, Barangay Tagakpan, Davao City.
Webes sa udto, dihang midahili ang parte sa bakilid, diin nadala ang punuan sa kahoy ug natumba paingon sa balay nga nakatukod sa kilid sa kalsada. Maayo na lang na wala na unsa ang tulo ka sakop sa pamilya nga anaa sa sulod sa balay atong tungura. 11:45, nagpahibalo na nga nanay nag-inform sa mga dito sa barangay nga nag-landslide ko, no? So ang cause good sa landslide ato is ang heavy rain. Gilayon at higayon og inspeksyon ang mga personahe sa DPWH sa lugar. Ngayon, ang ginawa namin ngayon, naglagay muna kami ng road sign na barrier para lang at least merong safety devices na nakalagay dito sa ating kining soil collapse natin na nahulog. Tapos nagpunta kami sa barangay hall para makipag-coordinate regarding aning mga gamit nila diyan sa loob sa kabalayan kay ang plano sana namin mag-clearing bukas. Yun po. Sa inisyal nga impormasyon gikan sa barangay, dili na gayud papuy-an ang maong dapit tungod kay daan na kining gideklara nga landslide prone area. Kana about ani sila diri nga mga settlers is dugay naman gud namo sila ginaon sa ginapahibalo nga hazard zone siya, kailangan siya dili siya dapat puy-an. Dapat yun mamalihin sila sa safety nga lugar. Ana sa dili moubos sa 5 ka pamilya ang apektado kung papawaon na sila sa lugar. Hangyo sa mga apektadong residente. Depende na sila, sir. Basta ako nga nyo, mo balik lang kung tinda-tinda di ari. Okay, naman akong panginabuhi dire, wa mo ko'y laing kuan source good. May nalagot kalingawan ako nga may ko pagupos ako mga anak sir nga magsalig. Ini gamito na gyud sa gobyerno. Ngayon lang may allowance nga aron kami magalingon og bungkag sa amo ang kuan kubo-kubo. Kauban si Jojo Solarte ug Melchor Awing sa kamera. Ako si Orgil Relator. 1 Mindanao. Atong sayro ng dugang pang mga balita sa Mindanao, makauban na ato si Cyril Chavez live sa Cagayan de Oro City. Cyril. Salamat, Sara. Girescue sa Philippine Coast Guard ang 6 ka mga pasahero. Human mitikyaob ang gisakyang bangka sa kadagatan sa Dato Blasin, Suwat, Maguindanao del Norte. Sa gipagayong search and rescue operation sa Philippine Coast Guard, makita nga naningkamot sa paghawid sa mitikyaob nga bangka kining 6 ka mga pasahero sa kadagatan sa Barangay Pura, Dato Blasin, Suwat, Maguindanao del Norte adlaw Miyerkules. Hinoon malampuson silang naluwas og anaa na sa maayong kahimtang. Matod sa PCG, gikan naglawig sa Barangay Pura, paingon unta sa Barangay Nalcan ang maong bangka. Apan gumikan sa kusog nga hapag sa mga balod, naguba ang wala nga outrigger sa maong bangka hinungdan nga mitikyaob. Ginakwaan pa og pahayag ang maong mga biktima. Ana sa tulo ka mga giingong kolorom nga sakyanan nga ilegal nga nagapamasahero ang nadakpan sa operasyon sa LTFRB-10. Gilusad sab sa buhatan ang Mystery Rider Program kung asa makadawat og reward ang makasumbong sa LTFRB sa mga ilegal nga nagapamasahero. Aniya ang ako report. Usa ka modern public utility jeepney nga adunay rutang Kinasanghan, Ipunan, Limkitkay via Agora og shuttle service vehicle ang lakip sa tulo ka mga sakyanan nga giingong kolorom ang nadakpan sa operasyon sa LTFRB-10. Illegal matod pa nga nagapamasahero ang tulo ka mga sakyanan sanglit walay mapakitang igong dokumento sama sa Certificate of Public Convenience of Franchise og operating outline nga dapat dala nila matag mamasahero. Dako matod pa og epekto sa kita sa mga lehitimong adunay ruta ang pagpamasahero sa mga kolorom nga sakyanan. Patuyok na buntag mga mystery rider. Uban ang mga inspektor kay mo may duulon. Adlaw-adlaw nato na dili lang sa Cagayan de Oro sa tibuok Region 10. Misamis Occidental, Misamis Oriental, Bukidnon. Purpose na to, ano man Para maundang na ning mga kolorom operation. Para sa kaligtasan ng atong mga mananakay. Ginaabisuhan ng mga commuter nga mosakay lang sa lehitimo og rehistrado nga pampublikong sakyanan. Gilusad sab nila ang Mystery Rider Program kung asa tagaan og ganti ang bisan kinsang individual nga makasumbong sa mga kolorom nga gadagan sa rehiyon. Ngano i-anunsyo man ninyo mystery rider? Mystery gani, di ba? May mailhan nyo na.
musakay na sa inyo ha, makitaan diha, may mga documentation, ika nga, may video, may picture, yung mga shuttle services gaulo-ulo, kana mga private na mga sakyanan nga gapamasada, kana mga taxi driver nga pangontrata. Oh. Proper documentation ay ganti pala. Kauban si Jaybert Pairat, Cyril Chavez, 1 Mindanao. Extended ang validity sa driver's license ug vehicle registration nga sugod July 1 ang expiration. Kinihuman ang aberya sa Land Transportation Management System o LTMS. Gawa sa driver's license ug vehicle registrations, extended sab ang validity sa conductor's license, student driver's permit ug medical certificate nga sakop sa parehas nga expiration dates. Sumala sa LTO, walay penalty o multa ang renewal sa mga napasuna nga license sugod ni adtong July 1. Gisugda na ang clearing ug dredging operation sa dike sa Barangay Talomo proper sa Davao City human ang dakong pagbaha ni adtong milabayng semana. Ani ang report ni John D. Esteban. So walang dredging dito the last 10 years? Gisugdan na sa Department of Public Works and Highways ang clearing operation sa dike sa may Taal Bailey Bridge sa Barangay Talomo proper Davao City aron matanggal ang mga basura ug mga gatnod nga dala sa dakong baha ni atong July 24. Nagpahigayo na sab og dredging. Kini human gimando ni DPWH Secretary Vince Dizon ato sa iyang pagbisita sa lugar niadtong July 29. Kini aron matud pamulapad ang kapasidad sa dike sa pagsalo og tubig baha. Gimando sab ang paghuman sa gabyon. Dinhi nasuko si Dizon kay wala matud pa masulbad ang problema sa baha bisan nahitabo na ang susama niadtong 2019. Daan ang mibuelta si Davao City 1st District Representative Paulo Duterte kang Dizon nga daan ang naay Davao City Flood Master Plan niadto pang 2023 alang sa pagsulbad sa baha sa syudad. Aban wala matud pa pundohi sa national government. Gihagit sab sa kongresista si Dizon nga imbestigahan ug patubagon ang mga nalambigit sa problema sa baha sa syudad. Tubag ni Dizon niini, Punta na rin tayo doon. Papunta din tayo doon. Pero ang priority namin ngayon, i-address yung flooding sa mga kababayan natin doon. Kasi grabe yung dinaanan nilang hirap doon. And they deserve better than that. base sa bagong pahayag nga gipagula ni Congressman Pulong, nagpasalamat kini kang Dizon. Sa matud pa commitment ni Dizon nga ilakip ang Davao City Flood Master Plan sa proposed 2027 national budget. Maayo matud pa kini kung matuman. Sanglit, dili lang daw kini para sa Davaoenyo, kung dili para sa umaabot ng mga henerasyon nga dili na kinahanglan manglangoy kada kusog ang ulan. Pero lisod na daw tuuhan ang mga saad gikan sa national government. Sanglit, daan na daw daghang mga saad nga wa matuman. Sumala ni Kong Pulong, siguraduhon matud pa sa Davaoenyo nga monitoron ang agi sa maong saad. Dugang niya, kung naanay budget, ipagawas. Kung naanay plano, sugdan. Kung naanay commitment, tumanon. Kauban si Bebot Kahes sa kamera. John D. Esteban. 1 Mindanao. Human atong pagsuta sa kasamtangang sitwasyon sa Bulwa Fish Landing sa Cagayan de Oro City, sayro nato ang mga lakang nga ginahimo sa LGU aron aksyonan ang mga gipaabot nga problema sa asosasyon sa mga manindahay. Aniya ang ikaduhang hugna sa atong RTV Presents. Nagbanaw nga tubig gikan sa mga hugaw sa isda tungod sa walay klarong drainage. Masimutan sab ang dili maayong baho nga gikan sa mga nagkatag nga basura. Pipila lang kini sa atong mga nakita nga kasamtangang suliran sa Bulwa Fish Landing sa Cagayan de Oro City. Gani ang Seafood Wholesalers Association nga mo'y gapaninda sa mong fish landing nangusog na gyud og panawagan nga kinahanglan na silang makabalhin sa moderno ug limpyo nga pasilidad. I think it's ripe and mature that we move to a new facility, a bigger space, a bigger area where we can do business, not just for the wholesaler kay kani ba yang area na apoy mga retailer on the other side. So kinahanglan na gid mi i-transfer. Sa kabahin sa LGU, pinaagi sa City Agricultural Productivity Office, pinaspasay na ang ilang ginahimong pagproseso
aron madayon na ang dugayng damgo sa mga fish vendor sa syudad. Nakigtagbo na ang LGU sa mga representante sa World Bank ug BIFAR ug personal nga gibisita ang site kung asa gilaraw nga tukuron ang 381 million pesos na kantidad sa Fishport Complex sa Barangay Bunbon. Ang LGU mipasalig sab nga mugahin og 60 million pesos isip tabang aron mahinayon ang proyekto. Ang environmentalist gid ang nibisita because one of the requirement is ang environmental safety no sa Fishport Complex man. So diya gyud isda, tanan, baho, ugaw. But where in fact it's a good thing naka mismo verbally pa lang niingon na gid sila it's a good area for the tawag aning Fishport Complex. State of the art ang giplanong Fishport Complex ug musubay sa tanang pulisiya aron masiguro nga luwas sa mga produkto gikan sa kadagatan ug lakip nga maprotektahan ang kinaiyahan. Gani ang mga representante sa LGU nag-benchmarking ngadto sa General Santos Fishport Complex aron makita kung paunsa nila kini ginapadagan ug makita ang infrastruktura niini. Una man kitay kapas no through the city engineering office nga plastaron even the access road right of way. So mo kana sa atong mga counterpart. So dako ang counterpart ni Sudan yun no plus dako pagyod atong makuha na budget from the World Bank. Igrasahan na gyud ta nga finally approve na gyud no within this year. Ang target unta sa construction ani is next year first quarter. Samtang ginahikay pa ang pagproseso sa pagtukod niini. Usa sa mga nahimong aksyon sa LGU ang pagtabang aron mamintinar ang kalimpyo sa Bulwa Fish Landing. Uban ang BFP, nakiktambayayong ang City Economic Enterprises and Business Development Administration aron magpahigayon og flushing activities palibot sa fish landing aron malimpyuhan kini. Usa lang ang pangandoy sa mga fish vendor dinhi sa Dakbayan, ang usa ka hamugaway nga fish landing complex nga kayang makaakomodar sa panginahanglanon sa Dakbayan. O galing mahinayon ang pagkatukod niini dinhiya, unta maampingan kini ug mapahimuslan gayod sa mga kagay-anon. Kauban si Jaybert Pairat, Cyril Chavez. Kini ang RTV Presents. Nagpatuman ang Zamboanga City LGU og temporaryong pagban sa pagpasulod og buhing baboy, pork products, pork byproducts ug hog transport gikan sa probinsya sa Basilan gumikan sa hulga sa African Swine Fever kon ASF. Sa gipagulang executive order sa Zamboanga City LGU, nakalatid nga ang maong pagban gumikan sa natalang kumpirmadong kaso sa African Swine Fever sa Lamitan City sa Basilan kung asa dunay gipahigayong depopulation. Isip kabahin sa pagprotekta batok ASF sa Zamboanga City, nagrekomenda ang Office of the City Veterinarian og temporaryong pagban sa pagpasulod sa buhing baboy, pork products, pork byproducts ug hog transport gikan sa Basilan Province. Gani gimanduan niini ang border personnel sa Office of the City Veterinarian, lakip concerned offices sa LGU nga hugtanong i-monitor ang ipasulod ng mga karneng baboy sa tanang entry point sa syudad ug magpatuman og biosecurity protocols. Gikinahanglan sab nga iberipika ang mga dokumento o kung gikinahanglan magkuha og blood samples ug ipatest sa Department of Agriculture Laboratory. Giawhag sab ang mga hog raisers, traders ug mga residente nga magmabinantayon, likayan ang unverified reports ug magpatuman og hygiene ug biosecurity practices. 39 ka loose firearms ang voluntaryong gisurrender sa mga residente sa South UP Maguindanao del Sur sa otoridad. Kiniagig suporta sa kampanya sa gobyerno alang sa kalinaw aton sa paglusad sa Small Arms and Light Weapons Management program sa Office of the Presidential Advisor on Peace, Reconciliation and Unity o OPAPRU. Formal nga gidawat ni Colonel Glenn Loreto Caballero ang acting commander sa 603rd Infantry Brigade ang mga gitungyan nga armas. Naghatag sab ang gobyerno og tabang panginabuhian ngadto sa mga kwalipikadong benepisyaryo sa SAL-WM program. Lunod sa wala gihapon natuman o nahuman nga kagubo tali Amerika ug Iran sa Middle East, gipaniguro sa Department of Energy nga bastante ang supply sa produktong petrolyo sa nasod. Sumala sa DOE, hangtod 44 days ang available nga supply sa gasolina. Ana sa 42 days ang diesel, sobra 125 days ang supply sa kerosene ug ang LPG, ana sa 35 days ang supply sa nasod.
Dugang sa DOE, posibleng dunay pag-ubos sa presyo sa produktong petrolyo sa musunod nga semana tungod sa sumala pa nila positibong global development sama sa temporaryong pag-undang sa missile strike sa Amerika ug Iran. Mga kapuso, nagpadayon ang nationwide promo sa inyong kapusong estasyon, ang Kapuso Big Time Panalo Season 5. Over 6 million pesos worth of prizes ang nagatang sa lucky winners. Sa yun lang ang pag-apil, palit lang og participating brands ug ilakip ang inyong contact details sa inyong entries. Ihulog kini sa drop boxes nationwide. Dunay chance ang makadaog og up to 2 million pesos sa matag entry ug pwede sa makadaog og libo-libong cash prizes matag adlaw kada semana. Mulungtad ang promo period kutob August 7. Magbantay sa fake news, fake Facebook accounts o scam text. Tutok lang sa GMA o mobisita sa official Facebook page o microsite sa GMA Promos alang sa complete mechanics and announcements. Hugot ang pahimangno sa mga otoridad nga dili gihapon maagian ang Kapalong Valencia Talaingod Road sa Barangay Kalagangan sa San Fernando, Bukidnon human midahili ang yuta sa lugar. Kinuman nga pipila ka mga motorista ang namugos og agi bisan pa man nga delikado ang dalan. Ani report. Nagpahinumdum karon ang DPWH Region 10 ngadto sa tanang motorista nga gibawal pa ang pag-agi sa Kapalong Valencia Talaingod Road sa sitio Balacayo, Barangay Kalagangan sa San Fernando, Bukidnon. Human ang nahitabong landslide sa lugar niadtong Hulyo 6 ning tuiga. Nabantayan manggod nga dunay mga motorista nga mipugos sa pag-agi sa mong dalan bisan pa man nga gibawal kini tungod kay dili matag na ang pagdahili sa yuta. Dugang sa ahensya, musubay lang sa mga abiso nga ilang ipagawas. Katong existing dalan or passage nga gibuhat didto, gibuhat to siya exclusively para lang sa ato ang ongoing clearing operations and dili siya para agianan sa ato ang publiko. Halos mag-usa ka bulan na human ang pagdahili sa lugar. Apan padayon gyapon ang clearing operation nga ginahimo sa DPWH 10 tungod sa sagunson nga pagdahili sa yuta. Hinoon, kumpleto na matud pa sila sa mga ekipo aron mapadali ang clearing operations. Apan, gilaumang muabot pa kini sa kapin usa ka bulan, depende sa dagan sa panahon. Na magririsgo sa landslide, erosion, kada kabkab nila kay sa unahan na napoy landslide, so nga na bitaw, so tungod sa kining weather nato mo na siya ang hinungdan nga dili gyud gakausad ang ato ang clearing operations didto. Girekomenda nga alternatibong ruta ang Maramag Carmen Cabacan Digos Road o ang Davao Bukidnon Davao Road Campo 1 section alang sa light vehicles. Cyril Chavez, One Mindanao. Doble ang pagpangandam sa Department of Education sa General Santos City alang sa nakatakda nga subling pag-abli sa face-to-face classes nga maghalos 2 ka bulan nga naundang gumikan sa magnitude 7.8 nga linog ug ang seguridad kalabot sa online shooting threats sa mga tulunghaan. DepEd Gensan andam na sab nga ipahigayon ang active shooter drills. Ang detalye sa report ni Efren Mama. Ang exciting unta nga pag-ablis sa face-to-face class alang sa school year 2026-2027 niadtong June 8. Napulihan og kaguol gumikan sa pagtayog sa magnitude 7.8 nga linog nga ang epicenter sa Maasim, Sarangani. Sa General Santos City, pipila sab ka mga tulungaan ang nadanyos. Busa ang face-to-face class, suspendido. Apan human ang halos 2 ka bulan nga modular learning. Nangandam na sab ang Department of Education alang sa face-to-face class nga nakatakdang magsugod sa August 3 base sa ilang recommendation sa LGU. Apan ginahulat na lang ang pirmadong executive order sa LGU kalabot niini. Apan gipasabot sa DepEd nga sa 118 ka mga pampublikong tulungaan, dili tanan mag face-to-face classes na sama sa usa ka tulungaan sa Barangay Kalumpang nga mag-modular gihapon. Sanglit unom ka high-rise buildings niini ang ipaubos pa sa rehabilitation and demolition. Now, classify na namo among schools nga na ay mga mag full face-to-face sila, na ay mag 3 days face-to-face and then 2 days modular na tungod sa na ay mga classrooms nga dili magamit. Lakip sab sa gipangandaman sa DepEd ang seguridad sa mga tulungaan. Ilabi na nga dunay 2 ka mga tulungaan sa syudad ang nakadawat og online shooting threats kung diin ang mga nagpost, nagbahad nga pamusilon ang mga estudyante og magtutudlo sa pag-abli sa klase. Dili man sila estudyante kay pag-verify
gikan nato dito sa SPED is wala ilang name kato nga mga name. Panghadlok, we treat this as serious. Isip pagpangandam sa shooting violence, nakatakda sabang DepEd nga magpahigayon og active shooter drills. Well, as soon as makabalik na sa school atong kabataan ka dito manggod ang area kung paano sila mag-respond no kanang run, hide, fight with the coordination sa atong kapulisan. Kauban si Gary Balantay ug Bong Vicencio, Efren Mamak. 1 Mindanao. Usa ka wing van truck nga sobra 2 ka bulan na nga gibilin kilid sa dalan sa Iligan City ang nadiskubrihan sa kapulisan nga dunay kargang sako-sako mineral ores. Naka-alerto si James Paulo Yap. Gireklamo na sa mga residente sa sitio Timuga, Barangay Buruon sa Iligan City ang sobra 2 ka bulan na nga nakaparada sa kilid sa dalan nga usa ka wing van truck. Gika-alarma matud pa sa mga residente ang pipila ka mga individual nga gabalik-balik sa maong truck ug daw ginapugos og abli ang likod nga bahin niini. Dihang gi-inspeksyon sa kapulisan, bitambad kanila ang dili maubos 500 ka sako sa gituuhang copper-bearing mineral ore. Either gusto nila i-recover ang ore kay balin kay upon checking no permit no travel no walay mga papilis ang katong mga maong minerals no, so probably no dito sila kay kana man sa Buruon sir mura pud siya og ganang shortcut siya sir bash, so shortcut siya na dili jud ka makaagi sa national highway. Gipahibalo ang DENR Mines and Geosciences Bureau aron makumpirma kung minerales ba ang sulod sa maong mga sako. Wala sab kunoy dokumento nga nakita sulod sa truck. Dili moubos 2.5 million pesos ang kantidad sa nasabat nga mineral ores. Sa karon padayon pang investigasyon sa kapulisan aron maila ang tag-iya sa maong sakyanan nga nakakustodiya na sa DENR MGB. So probably possibly sir that they are planning to once or no kaning ibalhin ang mga kargamento to other na mga sakyanan. So may na lang kita sa mga atong concerned citizen and they were able to report to our nearest police station sa Iligan City Police Station to kung biha na pamataan na ang sulod ay ato is mineral oil. Alright. Copper mineral. Okay, so masulti na to nga effective yun ni atong mga border control points kay magduha-duha naman sila og sulod. Yes, it's a very important sir no kay kana man gud na lugar sir is wala pa na siya kasulod sa Kuanjo no, there is a border control point sa Iligan, so as what I have said mag-segue sila dito sa agianan there is a national highway because we are staging our border control point in kaning mga entrance and exit sa Iligan City, so mo to sir na kuan nila ilang i-evade unta. Ako si James Paulo Yap, 1 Mindanao. Excited na si King of Talk Boy Abunda sa kausabang mahitabo sa Fast Talk with Boy Abunda sa bag-o na niini nga time slot sa GMA Afternoon Prime sugod sa Lunes, August 3. Ano report? Sulod na sa halos 4 ka tuig sa GMA, nagpadayon ang paghatag ngadto sa mga kapuso og dili lang entertaining, kundili mahinungdanon og life-changing nga mga hisgutanan ang makalingaw nga talk show ni King of Talk, Boy Abunda, ang Fast Talk with Boy Abunda. Sobrang grateful dahil nga sa suporta na ibinibigay ng industriya, advertisers, mga artista na patuloy nagtitiwala, mga celebrities na patuloy nagtitiwala sa atin, at higit sa lahat sa mga kapuso na walang sawang sumusuporta sa Fast Talk with Boy Abunda. Gani doon na kini-anunsyo sa mga bagong mahitabo sa iyang insightful and definitely fascinating celebrity talk show. Mas maaga na po kaming mapapanood, kaya ito isang imbitasyon sa mga kapuso natin sa Mindanao at sa buong Pilipinas na maraming salamat sa patuloy niyong pagsuporta sa aming palabas. We are blessed to have a show that is malleable, that is open to change, that is resilient, ika nga. So that is exciting because we don't know
what's gonna happen next. Sumala ni Tito Boy, daghan sab ang iyang natunan sa iyang show, ilabi na sa iyang recent interview with Iwamoto. In that conversation, sabi ni Iwamoto, if it's a bad day, it's just a bad day. It's not a bad life. So which means that, you can be excited about your next day. You look forward to, the 2 days later. Buot daw niyang ma-interview ang baguhay lang gikasal nga sila si Bea Alonzo ug Vincent Ko. So that would be most interesting to find out. Ano ba ang kwento hanggang doon sa pagpapakasal nila? Busa at tangi ang mas lawom, mas candid ug fast-paced fast talk with Boy Abunda sa mas sayo nga oras sugod sa Lunes. You choose to be part of our conversations and I am eternally grateful. Maraming salamat. And katulad ng sinasabi ko araw-araw, be kind, make your nanay proud, and say thank you. At piliin ang gumawa ng tama. Be Juan Tama. Goodbye for now, and God bless. Sara Hilomen Velasco, 1 Mindanao. Humanang sa gunsong semana pagsaka sa presyo sa diesel o gasolina, gilauman ang pagpatuman sa gamay nga rollback sunod semana. Sumala sa Department of Energy Oil Industry Management Bureau base sa 4-day trading, 50 centavos ang gilaumang pagkunhod sa kada litro sa diesel. 80 centavos ang gilaumang rollback sa kada litro sa gasolina, samtang 2 pesos and 30 centavos ang posibleng pagkunhod sa kada litro sa kerosene. Matod sa DOE, nakaapekto pa sa diha ang nagpadayong kagubot sa Middle East. Posible pa kanang mausab sa paghuman sa trading karong adlaw. Matag adlong Martes sa musunod nga semana, i-anunsyo ang pinal nga oil price adjustment. Mamahimo ninyo makita kini nga episode pag-usab ug uban pang lokal nga balita pinaagi sa pagbisita sa official website sa GMA Regional TV o bisitahan ang among official YouTube channel ug i-click ang subscribe button para sa pinakaulahing balita sa mga rehiyon. Ug mao kato ang mga ulahing balita sa Mindanao karong adlaw. Daghang salamat sa atong mga kapuso sa Mindanao nga nagalantaw kanamo ug sa atong mga kapuso abroad. Kami ang GMA Regional TV 1 Mindanao. Walay gidapigan, walay giprotektahan. Kani adto og karon, serbisyong tinuod lang. Happy weekend mga kapuso ug mag-amping kita kanunay.